Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, good morning sa ating mga kasangbahay sa buong Pilipinas. At sa iyo rin, Marie, kumusta na? Tayo'y mag-time check muna, Marie, para sa mga kailangan ng bumangon. 4:31 AM na sa buong Pilipinas. Good morning, Kuya. Magandang umaga para sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Yes, Sunny, kumusta? Kumusta na? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dyan naman sa inyong lugar sa West Coast ng USA. Ngayon ay araw ng Miyerkules, September 6. Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Yes, sawa ng Diyos. Maayos naman ang kalagayan natin dito sa Los Angeles. Pero Maria, very cloudy dito ngayon sa Los Angeles. At bagamat summer, pero maganda ang panahon dito sa Los Angeles. Ako si Sunny Cos mula dito sa North Hollywood sa Los Angeles, California, USA. At mula naman sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng mga umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. 5 tao patay dahil sa matinding pagbaha sa Spain. Higit sa 1 milyong tao ang inaasahang lilikas ng Sudan dahil sa mga kaguluhan sa bansa. Roaming services ng 4 na Russian mobile carrier sa Canada tatanggalin. Great Wall of China binutas ng 2 trabahador na may irreversible damage. Israel Prime Minister planong maglagay ng fiber optic cable sa pagitan ng iba't ibang bansa sa Asia at Europa. Weight loss drug firm naging most valuable firm sa Europa. Una sa ating mga umatikabong balita. Sige, Sunny, kunin ko muna ito. Una na sa ating mga umatikabong balita. Una sa ating mga umatikabong balita, 5 tao ang nasawi samantalang 3 ang nawawala dahil sa matinding pag-ulan at pagbaha sa Spain. Nakaapekto ang weekend storm sa halos buong bansa. Ito ang umatikabong balita ni Kate Loren. Naranasan ang matinding buhos ng ulan sa Spain sa nakalipas na weekend. 5 tao ang nasawi dahil sa flash floods. 3 pa ang naiulat na nawawala. Nakaapekto sa halos buong Spain ang weekend storm. Pinaka-naapektuhan ng masamang kalagayan ng panahon ang coastal provinces ng Cadiz, Tarragona at Castello. Ilang theaters ang napilitang magsara araw ng Linggo, September 3. May metro lines din sa Madrid ang itinigil ang operasyon dahil sa pagbaha. Samantala, nagpasalamat naman si Spanish Prime Minister Pedro Sanchez sa emergency services dahil sa kanilang trabaho. Hinikayat din ang publiko na mag-ingat dahil sa masungit na kalagayan ng panahon. Kate Loren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibang klase talaga, Sunny, ang ating mga weather news, ang iba't ibang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy pa rin tayo, Sunny, sa weather news natin. Nakataas naman ang yellow heat warning sa halos buong England ngayong linggo dahil inaasahang tataas ang temperatura sa bansa. Samantalang naibalik na ang kuryente naman sa Taiwan matapos ang paghagupit ng Typhoon Haikui sa isla. Ito ang matikabong balita ni Abby Valdez.
naglabas ang UK Health Security Agency ng Yellow Heat Health Alert sa halos buong England na inaasahang tatagal hanggang alas 9 ng gabi sa susunod na linggo, September 10. Ito ay dahil aabot sa 32 degrees Celsius ang temperatura sa bansa na mainit kaysa mga lugar ng Ibiza at Ayanapa. Magiging maaraw naman at walang ulap buong linggo sa bansa, ayon kay Ollie Claydon, spokesperson ng Meteorological Office ng UK. Idinagdag pa ni Claydon na maaaring makakita ng pag-ulan at pagbagyo sa weekend. Sa kasalukuyan, wala na umanong indikasyon na may susunod na malakas na heatwave matapos nito. Sa Taiwan, halos 260,000 na kabahayan ang nawalan ng kuryente matapos ang pananalasan ng bagyong si Haikui noong linggo, September 3. At ngayon naibalik na ang kuryente sa libu-libong tahanan sa bansa. Bukod dito, nag-iwan din ng bagyo ng 116 injuries, 2 araw na walang pasok para sa mga klase at manggagawa, pagkakansela ng 208 domestic at 23 international flights habang sinuspindi naman ang serbisyo ng ferry. Abby Valdez, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kunin naman natin ito, Marie, sa Sudan. Tinatayan ng nasa mahigit sa 1 milyong tao ang lumikas sa Sudan sanhi ng kaguluhan sa bansa. Samantala, inaasahan na nasa 1.8 milyong refugee naman ang mag-evacuate sa 5 karatig na bansa sa katapusan ng 2023. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita, si Orin Quijano live. Magandang hapon dyan sa inyo, Orlene. Ano ba ang dahilan? Bakit lumilikas ang mga residente ng Sudan? Sani, patuloy ang paglikas ng mga tao sa Sudan dahil sa karahasang nararanasan sa bansa. Bunsod ito ng digmaan sa pagitan ng Sudanese Army at Paramilitary Rapid Support Forces o RSF. Sa kasalukuyan, higit na sa 1 million refugees na mula sa Sudan ang lumikas patungong Chad, Egypt, Ethiopia, South Sudan at Central African Republic. Sa South Sudan, libo-libong mga tao ang nagkakasakit at napapagod dahil sa pagtawid sa White Nile River. Ang iba naman, nasawi sa bangka sa loob ng halos 3 araw na pagtawid nito sa ilog. Ayon sa United Nations High Commissioner for Refugees o UNHCR, dodoble ang bilang ng refugees kumpara sa estimated nila noong simula ng taon. Kung kaya't nananawagan ang UN Refugee Agency para sa karagdagan na $1 billion na pondo upang matulungan ang mga refugees. At yan ang latest update. Balik sa'yo, Sunny. Yes, Orlene, malaki-laki itong halaga ng funding na kailangan nila para dyan sa Sudan. Pero bukod ba sa paglobo ng dami ng refugees, or ano pa ang ibang dahilan ng pag-request ng pondo sa United Nations? Sani, kabilang sa concern ng UNHCR ay yung health ng mga arrivals dito sa mga nearby countries ng mga refugees, specifically yung mga malnutrition rates sa mga bata at yung disease katulad ng cholera at measles. Kaya nais nilang makakuha ng karagdagan pondo para tulungan yung mga host countries na masustain at mapagamot yung mga refugees galing sa Sudan at mabigyan ng karagdagang nutrition dahil nga sa narasan nila dun sa kanilang bansa. Sunny? Yes, sana naging maayos na ang kalagayan ng mga residente dyan sa Sudan, Orlene, dahil nabalita natin sa mga nakalipas yung iba't iba ng mga coup na nangyayari sa iba't ibang bansa dyan sa Western Africa. Salamat, Orlene Quijano, mula naman dyan sa Toronto, Canada. Makibalita pa rin tayo sa Canada at ito abangan natin kung ano magiging impact nito, Sani, ano? Tatanggalin na ng Canadian mobile operators ang roaming services ng 4 na Russian mobile carriers sa bansa. Ito ay bilang sanction ng Canada sa mobile operators ng Russia. Ito ang matikabong balita ni Charles Corpus. Tinanggal ng mobile operator sa Canada ang roaming services para sa MTS, Megaphone, Tele2 at Beeline na pawang mga Russian mobile operators. Kinumpirma ito ng BCE, isa sa 3 national mobile operator sa Canada sa kanilang publication.
Ayon pa sa BCE, ginawa nila ito upang makasunod sa utos na parusa na ipinataw sa Russia ng Canadian government. Subalit bukod sa 4 na mobile carriers, ang ibang Russian operators ay hindi maapektuhan ng sanction na ito. Kinumpirma naman ng Megaphone at Vimpelcom na nakatanggap sila ng mensahe tungkol sa pagtatapos sa mga kasunduan sa roaming. Bagaman ang kanilang mga subscriber ay may access pa rin sa mga komunikasyon sa Canada. Ang mga subscriber ng mga operator ng Russia ay hindi makakatanggap ng mga text message sa isang Russian number kung walang roaming. Bukod sa mobile operators, nagpataw na rin ang sanction ng Canadian government noong Hulyo sa mga Russian banks at Military Industrial Complex o MIC. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Diverted ng isang US Airlines ang flight nito dahil sa mayroong diarrhea ang isang pasahero. Tinawag naman itong biohazard ng piloto. Ito ang umatigabong balita ni Era Angeles. Napilitang mag-divert ang isang Delta Airlines flight sa pagitan ng Atlanta at Barcelona noong nakalipad na ito. Ito ay pagkatapos makaranas ng matinding diarrhea ang isa sa mga pasahero nito. Tinawag naman ito ng piloto na isang biohazard issue. Batay sa datos ng flight tracker Flight Radar 24, 50 minutes nang nasa biyahe ang flight DL194 sa pagitan ng Estados Unidos at Spain noong September 1 nang magsimula itong umikot. Dumating ito sa Atlanta pagkatapos ng isang oras. Posted sa social media ang audio ng pag-uusap sa pagitan ng isa sa mga piloto ng eroplano at air traffic control. We've had a passenger who had diarrhea all the way through the airplane, so they want us to come back to Atlanta. Wala namang ibang detalyeng binanggit ang Delta kaugnay ng issue. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito naman, Sunny, parang iba ang naging take ng balita natin ito, no, sa work smart, not hard. Dahil 2 trabahador ng Great Wall of China ang inaresto ng pulisya sa China. Ito ay matapos mapag-alaman ang isang butas na ginawa ng mga ito upang mas mapadali ang kanilang trabaho. Ito ang umatigabong balita ni Nisette Bendanya. Inaresto ng Yeo County Police ang isang 38 taong gulang na lalaki at isang 55 taong gulang na ginang dahil sa irreversible damage na ginawa ng mga ito sa Great Wall sa China. Humukay ang mga suspect ng isang malaking siwang para makadaan ng excavator na gamit nila at gumawa ng shortcut sa kanilang construction work. Ang 32nd Great Wall ay isang section ng Ming Great Wall na isang historical site na protektado ng lokal na pamahalaan. Ang Great Wall of China ay isang UNESCO World Heritage mula pa noong 1987 at ginawa mula pa noong 220 BC hanggang noong 1600s. Karamihan sa kilalang lugar sa Great Wall ang napapaligiran ng magagandang structures at mga ancient watchtowers, subalit karamihan dito ay unti-unti nang gumuguho at ang ilan ay tuluyan ng nawala. Sa isang report noong 2016, napag-alamang 30% ng The Ming Great Wall ang nawala na at 8% na lamang ang well-preserved. Nisette Bendanya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilalayon ni Prime Minister ng Israel na maglagay ng fiber optic cable na makakakonekta sa iba't ibang mga bansa sa Middle East, sa Europa at Asia. Isa lang ito sa maraming proyektong nakaplano para sa pagtutulungan ng kooperasyon ng iba't ibang mga bansa. Ito ang umatigabong balita ni Noni Ramos. Naglabas noong Linggo, September 3, si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ng idea ng pagkakaroon ng infrastructure projects na magkukonekta sa iba't ibang mga bansa sa Asia at Europa. Isa na rito ang fiber optic connection. Ayon kay Netanyahu, ito ang pinakamaiksi at pinakaligtas na paraan ng pagsisimula ng ganitong uri ng proyekto. Matapos ang kanyang pakikipag-usap kay Cypriot President na si Nikos Christodoulidis. Isa itong infrastructure corridor na magkoconnect ng Asia sa Europa at maaari ring kumonekta sa Israel at Cyprus.
Karugtong ng panukala ng Israel kasama ang Cyprus at Greece patungkol sa energy links. Idiniin ni Netanyahu ang pagpapatuloy ng plano ng Israel kasama ang Cyprus sa paglalagay ng 2,000 megawatt na undersea electricity cable na magsisilbing energy supply backup para sa dalawang bansa. Isa pang energy link na ipinopropose ang paglalagay ng pipeline na magdadala ng natural gas mula sa Israel at Cyprus patung sa East Mediterranean area kung saan magagamit ito sa electricity generators at maaring ma-liquefy. Pagkatapos ng naging pag-uusap ng dalawang leader, nakipagpulong naman sila noong Lunes, September 4 kasama ang Greek Prime Minister na si Kyriakos Mitsotakis para sa isang trilateral meeting. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito naman Sani, parang good news ito kasi kailangan ko yata ito. Naging most valuable firm sa Europe ang gumagawa ng isang gamot na nakapagpapababa ng timbang. Tinanggal din ito sa top spot ang isang French luxury brand. Ito ang matikamong balita ni Karen Nines. Ang Wegovy na isang weight loss drug na gawa ng Danish pharmaceutical giant na Novo Nordisk ang most valuable company ngayon sa Europa. Sa pagsasara ng trading noong Monday, September 4, ang kumpanya at mayroong stock trade market valuation na $428 billion o 24.4 trillion pesos. Kaya naman, pinatalsik dito sa top spot ang French luxury brand na Louis Vuitton na may market capitalization na $418.5 billion o 23.8 trillion pesos noong September 1 ayon sa Bloomberg. Maaring makabili ng tinatawag na miracle drug sa National Health Service sa UK at sa pribadong merkado. Ang obesity treatment na Wegovy ay ini-inject once a week. Pinaiisip nito na ikaw ay busog, na kaya hindi ka nakakain, na magresulta sa pagbaba ng timbang. Subalit ayon sa mga eksperto, hindi ito ang quick fix o kapalit ng healthy diet at pag-ehersisyo. Ngunit sa UK, makakakuha ka lamang ng gamot na ito kung ikaw ay severely overweight at may weight-related health issues. Noong nakaraang buwan, isang bagong trial ng Wegovy ang nagpatunay na nakatutulong din ang jab sa pagbawas ng panganib sa stroke at heart attack. Karen Nimes, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yes, Marie, mukhang kailangan nga natin dalawa yan, weight loss. Pero ito rin, Maria, kailangan ko rin ito ngayon magkakaroon ng free medical camp sa Bahrain para sa mga kababayan na nangangailangan ng atensyon medikal. Samantala, inaanyayahan ng mga kababayan naman sa Barcelona, Spain sa isasagawang Gender and Career Development event na may temang Women in Tech, the Overseas Pinay's Perspective. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. Inanyayahan ng ating mga kababayan sa Bahrain na nangangailangan ng atensyong medikal na pumunta sa free medical camp. Gaganapin ito sa September 15, alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon sa Al Rabi Medical Center sa Manama, Bahrain. Ilan sa mga libreng serbisyong ipagkakaloob ay ang blood test kasama ang blood sugar, cholesterol, uric acid, SGPT, konsultasyon sa doktor at eye check-up. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Bahrain sa facebook.com/PHL in Bahrain. Magkakaroon naman ng Gender and Career Development event sa Barcelona, Spain na may temang Women in Tech, the Overseas Pinay's Perspective. Gaganapin ito sa September 27, alas 6:30 hanggang alas 8 ng gabi sa Philippine Consulate General sa Barcelona, Spain. Sa mga interesadong dumalo mag-email lamang sa barcelona.pcg@dfa.gov.ph. Nagpapaalala naman ang Philippine Consulate General sa Milan, Italy hinggil sa tumataas ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa Lombardia. Pinapayuhan ng mga kababayan na gawin ang kinakailangang pag-iingat. Sa mga kababayan magtutungo sa konsulado na may simptomas gaya ng trangkaso, kinakailangan magsuot ng mask bago pumasok sa konsulado.
Samantala, naglabas naman ng listahan ng 2020-2021 unclaimed passports ang Philippine Consulate General sa Jeddah. Hihintayin ng konsulado na maklaim ang mga ito hanggang katapusan ng September bago ibalik sa Department of Foreign Affairs Manila para makansela. Makikita ang listahan ng unclaimed passports sa tinyurl.com/JeddahPCG unclaimed passports. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako po muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, Sunny. Ito naman, meron man tayong prompter o wala, may sakit ka man o wala, hindi pa rin natin ito makalilimutan. Sunny, pwede bang bumati? Siyempre, wala makakapigil. Pwede. Ayan, narito naman ang pagbati mula sa ating kababayan. Ako po si Jeneline at ang katabi ko naman po ay si Edison Enriquez na nanggagaling po sa Grand Prairie, Canada. 9 na taon na po si Edison na hindi nakakauwi. Ako naman po ay 4 na taon. Kaya namimiss po namin ang aming mga kapamilya sa Pilipinas, si Nanay Lorna Enriquez at ang sambahayan po ni Ed Francis Enriquez, ang aking po mga kapatid sa Lang North, Cotabato. Hello po sa inyong lahat. Ayan, napakaganda naman ang pagbati ng ating kababayan. Mauna na ako, Sunny, ha? Siyempre, binabati natin ang ating mga kababayan dito sa Texas, USA na patuloy na nanonood at nakatunghay sa lahat ng programa natin sa UNTV. Ayan. At siyempre, gusto rin nating batiin. Hello, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning, Ate. Congratulations sa SKAP. Ang ganda-ganda. Napanood mo ba yan, Sunny? Sana napanood mo, no? At hello din sa ating mga manonood sa KD Rock. Gusto rin nating batiin, Sunny, ang aking mami sa San Pedro, Laguna, si Josie Maufit. Ganon din ang aking anak na si John Michael Peñaranda at Tricia Hurtado, dyan pa rin sa Laguna. At syempre ang kasama natin, si Binoy na nasa Japan naman ngayon, at anytime soon ay aalis na ulit. At gusto rin nating batiin ang ating mga ECU seniors na kasama natin gabi-gabi sa kanilang community prayer. At ngayon din, syempre, ang aking ni Amor, sana nandito ka. Mag-i-start na yan, Sunny, ng kanyang hybrid work. Ano ba tawag doon? Hybrid work setup, no? Kaya excited si Brad Nomer, Sunny. Go ahead, ikaw naman. Yun, excited na rin ako para kay Brad Nomer sa kanyang hybrid work setup. Mas masarap yung hybrid na na trabaho, Marie, na work from home at minsan wala sa bahay. Ayan na. Pero Maria, nakakausap ko ka isang araw si Binoy umakyat pala sila sa Mount Fuji sa araw. Exciting, 3,000 feet above sea level. Yan. Pero babati na ako, Marie. Oo nga, sana all pero mukhang mahirap yata yun. Nakita ko yung mga picture at video Mukhang mahirap yung pag-akyat Dito lang sa Hollywood sign, Marie, muntik na akong mahimatay. Sa lula. Pero Maria, binabati natin siyempre ang ating mga taga-subaybay sa UNTV Channel 37, sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350 sa buong Pilipinas. At ang mga nakikinig sa atin ngayon sa social media, Marie, siyempre, nandiyan lagi sila Vivian Moneda, si Daniel Valdez, Ireneo Chamizo at iba pa nating mga kapatid at kasama diyan sa iba't ibang lugar sa buong mundo na nakatutok lagi sa ating mga social media, Marie. At isang aking pagbati, special love greetings ito, Maria, dahil happy birthday kay Armin Either. Yan kahapon magkasama kami, Marie. At ang kanyang pangako ay magre-resign na siya ngayong araw na ito dahil gusto raw niya makasama sa mga activities natin. Kagaya na nabanggit mo kanina, very exciting nga yung SKAP natin, ang pagsasanay. Napakasayang panoorin ng napanood natin niya kahapon, Marie. Yan ang ating mga pagbati, Marie. At tawagin na natin, mukhang ready na rin ang ating amigo dyan sa Pilipinas. Amigo Sherwin, ano ba ang ating mga abangang humahataw na balita sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Yes, good morning, Sunny at Marie. Ayan, gusto lang nating samantalahin itong pagkakataon na ito para magpaalala doon sa mga kandidato natin ngayong darating na barangay at sangguniang kabataan election ngayong darating na Oktubre. Kasi sa ibang lugar dito sa ating bansa,
medyo mainit eh. Ilang mga kandidato na yung namatay, nasaktan dahil nga rito sa papalapit na eleksyon. Sana square lang, ano? Total, kung talagang ang layon ay makapagserbisyo ng totoo sa ating mga kababayan at mga kapwa-tao, edi tignan na lang natin yung resulta, magiging resulta ng halalan, hindi yung merong ipinapapatay, kagaya kahapon, kaya ako nababanggit ito, Sunny at Marie, panibagong barangay chairman na naman dyan sa Batangas ang nasawi, ano, matapos na pagbabarili ng dalawang suspect. Pero nahuli kaagad itong mga suspect na bumaril at nakapatay sa barangay chairman dyan sa Taal, Batangas, sa tulong na rin ng CCTV. Kaya mahalaga talaga yung CCTV na gumagana, Sunny at Marie. Kasi may mga CCTV sa mga establishments, sa iba't ibang mga lugar, hindi naman gumagana, display lang. Kaya napakahalaga na gumagana siya, naka-open at mapapakinabangan sa oras na kailangang i-verify at tignan, ano? Kagaya ng ganyang merong mga insidente ng pamamarid. So isa yan sa mga laman ng ating mga balita ngayong umaga, Sunny at Marie. Amigo, dito naman sa... Speaking of CCTV, amigo, Maria, di ko alam kung nabalitaan mo ito, Marie. Dito particular sa amin, amigo, sa Los Angeles, dahil nga itong mga nakaraang buwan, nagpasa ang LA ng pagbaba o pagtaas ng rate ng kaso ng misdemeanor from $400, inakyat nila ng $900. Ibig sabihin, mababang kaso ang misdemeanor, amigo. Kapag $900 pababa, ay misdemeanor lang, hindi makukulong ang isang thief o robber, ano, dito sa LA particular. Nabanggit mo rin lang yung CCTV, amigo, dito sa LA. Alam mo bang dumadami ang mga mob robbery sa mga mall? Yung mga pupunta sila ng maramihan sila sa mga sikat na mall dito sa LA, sabay-sabay nilang nanakawin yung mga paninda. At kanina lamang meron din dito isang jewelry shop naman, amigo, na nirab naman ng isang robber ulit dito sa LA dahil nga diyan sa sinasabi nga nilang pagbabago ng polisiya ng LA sa pwedeng makulong. At very effective ang CCTV, amigo, dahil nakikita natin sa hindi na sa social media, kundi nakakatulong ng mahigit sa mga polis itong mga CCTV na identify agad kung sino itong mga magnanakaw dito na sa LA nga. Sa buong California, ganyan ngayon na nangyayari, amigo. Maraming mga petty thief at saka mga mob robbers na nangyayari sa mga mall dito, amigo. Diyan ba sa inyo, Marie, kamusta ba ang mga CCTV diyan sa Texas? Sunny at amigo, kasi syempre nasa Texas ka, no? Talagang ang mahigpit ang kanilang pagbabantay sa mga ganyang klase ng ano bang tawag niya, mga offenders, mga crime, no? Kaya dito naman maasahan mo almost 95% ng mga CCTV na nakalagay sa mga public places ay gumagana naman, at madalas nga yan na nagiging kumbaga isinasubmit, no, para maging patunay para mahuli naman yung mga offenders na sa iba't ibang klase ng krimen dito naman sa Texas. Pero hindi naman masyadong marami, Sunny. Hindi katulad nung pinag-uusapan natin ngayon na yung nababanggit nyo dyan sa LA at dyan sa Pilipinas. Alam nyo, namimiss ko ang Pilipinas, mahal natin ang Pilipinas, kaya lang isa ito sa hindi magandang nakaugalian na yun, kung yun napakababaw na salita, ano, pero yun lang ang naiisip ko sa ngayon, na tuwing eleksyon ay mayroong violence, may patayan. Sana umabot tayo sa isang society na hindi na ganon. Sabi mga amigo, no, kung talagang ang gusto natin ay public service, edi may the best person win na lang at suporta na lang yung iba. At dito naman, long weekend, ano, Sunny, dito sa ating bansa dito sa US, dahil isa sa mga major holidays ang Memorial Day. Kahapon yan, September 4, ito naman ay para doon sa mga veterans, sa mga na nasa armed forces natin, ano, at malaki yan na holiday dito, malaking travel din, kaya kanina nakakita tayo ng pagbaba ng kahapon, no, nakakita tayo ng pagbaba ng presyo sa gasolina, pero hindi pa rin bumababa ang ating temperatura, Sunny at amigo, pero
isang magandang balita, promising sa next 2 weeks ay mukhang meron na kaming mararamdaman dito Sunny na hindi naman low pressure, yung cold front mag-uumpisa na ha. Tagal na namin naghihintay. Finally. Finally. Ayan, yan ang mga balita naman dito sa aming dako, Sunny at amigo. Ayun, nabanggit mo Marie na bumaba dyan yung presyo ng gasolina o petroleum products, no? Dito naman sa atin, naku, siyam na sunod-sunod na linggo na merong paggala o pagtaas ng presyo sa mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Kaya ang sinasabi nga dyan ng Philippine Statistics Authority o PSA, nakitaan ng pagtaas ng inflation rate dito sa atin itong buwan ng Agosto. Kaya mahal ang presyo ng bigas. Sinundan pa yan ng mataas na rin ang presyo ulit ng sibuyas, ganun din ng kamatis. Ayan, kaya uso ngayon dito mga powder na lang. Kamatis naman na mataas ngayon. Di ba parang dati sibuyas Oo, umabot yan ng 700 kada kilo, Marie, yung sibuyas. Wow. Ngayon nasa almost 200 na naman. Kaya sana nababantayan niya yung mga presyong ganyan. Dahil mga kailangan talaga yan sa mga mahihilig magluto. Kagaya ko, Sunny. Oo nga. Pero alam mo, amigo Maria, speaking of mga pagtaas, narinig natin kanina yung balita ni nakasama si Lynn Perez, tumataas ang bilang ng mga COVID-19 ulit na kaso sa iba't ibang mga bansa, particular dyan sa Europa. Dito rin sa atin sa Amerika, Marie, ay mga pagtaas din ng bilang ng mga COVID-19, lalo na yung bagong strain ng COVID-19 dito sa US. At dumadami, Marie, dahil nabanggit mo kanina, Memorial Day dito, amigo, signal din yan, amigo, ng pagtatapos officially ng summer season dito sa Amerika. So malapit nang pumasok ang autumn at lalamig na nga, Marie, at dito rin sa amin. At dumadami na ngayon ang amigo ang symptoms ng flu. Yan, isa na nga ako ngayon dyan na tinamaan, amigo. Nawawala-wala ang boses natin ngayon. Kaya ingat-ingat pa rin tayo sa mga kababayan natin dito sa Western Hemisphere dahil magsisimula na ang pagtaas ng kaso ng mga flu-related symptoms dito sa ating lugar, Marie. Oo nga, Sunny. Ayan, sige. At alam mo, naghihintay pa rin kami kahit sinabi mo nang ito na ang kahit ito na ang signal ng pagbaba ng ating temperature, hindi pa rin feels like fall, no? Pero salamat, amigo Sherwin, at sa ating mga correspondents mula naman sa iba't ibang panig ng mundo. Ayan, sa ating mga kasambahay, kung meron pa po kayong hindi napapanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ng UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media accounts. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Mark chapter 8 verse 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Amen! At napakagandang paalala po sa ating lahat yan. At yan naman po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules. Ang bilisan ng araw, September 6, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad, 1350. Mula rito sa mainit na Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. At sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula naman dito sa North Hollywood, sa Los Angeles, California, USA,
Ako si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.